Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Inilunsad ng Bureau of Fire Protection sa Tawi-Tawi ang fire station nito bilang panlaban sa banta ng sunog ngayong tag-init. Ang kaganapang ito ay bunsod ng seremonya sa paglagda ng donation ng lote at usufruct para sa pansamantalang fire station na siyang sakop ang higit sa 50 munisipalidad ng probinsya. Sa mahigpit na pagbabawal ng paggamit ng mga sirena at blinker ng mga hindi otorisadong sasakyan ay nagbigay ng babala ang Land Transportation Office o LTO sa mga motorista. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Mahigpit na binalaan ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II ang mga motorista sa paggamit ng sirena at blinkers ng hindi otorisado. Sa inilabas na Administrative Order 18 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nakasaad dito na hindi maaaring gumamit ng sirena at blinkers ang mga opisyal at tauhan ng gobyerno. Ito ay naayon lamang sa mga emergency vehicles gaya ng fire trucks at mga ambulansya kung saan kabilang din ang sasakyan ng Armed Forces of the Philippines o AFP, National Bureau of Investigation o NBI, Philippine National Police o PNP na mayroong re-respondehang emergency. Kasalukuyan namang gumagawa ng LTO ng ilang mga hakbang para sa mahigpit na pagbabantay sa mga lalabag kung saan nakikipag-ugnay na ito sa Department of Transportation o DOTR, PNP at iba pang ahensya ng gobyerno. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Tiniyak ng Philippine National Police National Capital Region na wala umanong dapat ikabahala sa mga usap-usapang pagdagsa ng mga Chinese nationals sa bansa. Ayon kay NCRPO Regional Director, Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., 9 na buwan bago siya maging director ng NCRPO, mas malala ang mga kasong kinasasangkutan noon ng mga foreign nationals, partikular na ang mga Chinese kaysa ngayon. Ilan sa kanyang mga nabanggit ay ang pagkumpiska ng mga higit 50 illegal na firearms, kaso ng kidnapping at robbery. Ayon umano sa kanilang investigasyon, karamihan na lang umano sa ngayon na naaarestong Chinese nationals ay sangkot sa iligal na operasyon ng Pogo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas posibleng makaranas ng malalakas na lindol bukod sa The Big One. Ilang sasakyang nakaparada sa NAIA na tupok ng apoy. PBBM at Amir Tamim lumagda ng kasunduan ukol sa pagtitiyak ng kapakanan ng mga OFW. Pilipinas at Qatar layong paigtingin ang ugnayan sa turismo. VP Sara Duterte ipinahayag na walang kinalaman ang damdamin ni First Lady Marcos sa kanyang mandato. Kauna-unahang Kalabaw Food Festival ipinagdiwang sa Pangasinan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Earth Day 2024, pinailawan ng pamahalang lungsod ng Quezon ng kulay berde ang pylon sa Quezon Memorial Circle kagabi na sumisimbolo sa patuloy na pagsusulong ng lungsod ng iba't ibang programang makakalikasan. Ang Earth Day ngayong taon ay may temang Planet versus Plastics, kung saan ilan sa mga programang iniangkla ng lungsod para rito ay ang Trash to Cashback Program, kuha sa tingi refilling program at pinaigting na pagbabawal sa single-use plastics. Kamakailan din ay nagbukas ng isang exhibit si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa Quezon City Hall na pinamagatang Wave of Change na gawa sa libo-libong plastic straw at single-use plastic alinsunod sa pagsusulong na magkaroon ng plastics-free city.
Mga grupo ng mangingisda sa lungsod ng Parañaque ay binigyan ng libreng pagsasanay ukol sa pagpaparami ng produksyon ng tahong, kung saan ang layunin ng Department of Agriculture o DA ay palakasin ang industriya nito. Para sa buong kaganapan, tunghayan ng ulat ni Jade Buhoy. Nagugnay ang Department of Agriculture o DA pati ang ahensya sa ilalim nito na National Fisheries Research and Development Institute o NFRDI sa pamamagitan ng Aquaculture Research and Development Division o ARDD na siyang pinangasiwaan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ng pagsasanay para sa mga mangingisda sa lungsod ng Parañaque. Ayon sa ulat, ang pagsasanay para sa mga mangingisda ay naglalayong mapaigting ang kanilang kaalaman at kakayahan sa produksyon ng tahong gamit ang longline culture. Ang longline culture ay paraan na epektibo at makabago kung saan ginagawa nitong malakas ang mga tahong sa kabila ng pabago-bagong panahon. Bukod pa riyan, hindi ito nangangailangan ng malaking pondo dahil sa murang halaga at recyclable materials ay magagawa na ang paraang ito. Ang nasabing pagsasanay ay naisagawa rin sa tulong ng DOST Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development, pati na rin ng Universidad ng Pilipinas. Binigyan din sa pagsasanay ang kahalagahan ng kaalaman ukol sa sitwasyon ng industriya sa pagtatahong, pati na rin ang mga proseso ng pagpaparami nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nilagdaan ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco at State Minister for Foreign Affairs, His Excellency Sultan bin Saad Al Muraiki, ang isang Memorandum of Understanding o MOU sa ginanap na state visit ng Qatar Amir sa Pilipinas. Ang nasabing kaganapan ay naglalayong pahusayin ang kanilang kooperasyon, partikular sa mga larangan ng mutual development at pagpapalawak ng negosyo at mga aktibidad sa turismo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas, posibleng makaranas ng malalakas na lindol bukod sa The Big One. Ilang sasakyang nakaparada sa NAIA na tupok ng apoy. PBBM at Amir Tamim lumagda ng kasunduan ukol sa pagtitiyak ng kapakanan ng mga OFW. Pilipinas at Qatar layong paigtingin ang ugnayan sa turismo. VP Sara Duterte, ipinahayag na walang kinalaman ang damdamin ni First Lady Marcos sa kanyang mandato. Kauna-unahang Kalabaw Food Festival, ipinagdiwang sa Pangasinan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ang Department of Health o DOH kasama ang Cordillera Administrative Region Center for Health Development ay nakiisa sa bagong Pilipinas Servicio Fair nitong kamakailan lang sa Benguet State University sa Trinidad, Benguet. Sa pagbubukas ng seremonya ay ipinamahagi ng DOH ang 5 wheelchair at 5 tungkod sa mga benepisyaryo nito. Bukod pa rito, halos 500 individual ang nakinabang sa iba't ibang hanay ng mga serbisyong pangkalusugan sa unang araw ng caravan. Samantala ay namahagi din sa nasabing kaganapan ng mga gamot, dental kits para sa mga bata, family planning commodities at health promotion collaterals. Ayon sa DOH, ang Servicio Fair ay ang pinakamalaking service caravan sa bansa na naglalayong magbigay ng mga pangunahing serbisyo ng gobyerno sa mga Pilipino. Samut-saring produktong hatid ng Co-op na binubuo ng mga magsasaka sa Pangasinan ang ibinida sa kauna-unahang Kalabaw Food Festival. Ang buong kaganapan mula sa balita ni Jade Buhoy. Nagsimula sa kapital na 10,000 piso, ngayon ay patuloy ng umuunlad upang maging multi-million peso co-op sa pagbebenta ng mga samut-saring pagkain na mula sa kalabaw ang ibinida ngayon sa kaunang-unahang Kalabaw Food Festival ng Asingan, Pangasinan. Ang co-op na ito ay tinawag na Wonderful
kung saan ito'y pinaghalong salita na ibig sabihin ay kalabaw at kamangha-mangha. Kasama sa pagdiriwang na ito ay parada kung saan pinapakita ang pagkilala sa co-op. Dagdag pa riyan hangarin nito ang pagsulong sa produksyon ng mga pagkain mula sa kalabaw upang mapaunlad ang kanilang hanap buhay. Bukod pa riyan, ang paghahandog ng bagong milk processing center at warehouse para sa mga produkto, mga pagtatanghal gaya ng paligsahan sa pagluluto ng karne ng baka at pagbibihis sa mga baka ay kasama sa nasabing pagdiriwang. Bahagi pa ng lokal na pamahalaan ng Asingan, ang pagdiriwang na ito ay naglalayong isulong ang kahalagahan ng kalabaw sa kultura at tradisyon ng mga lipunang nagnanais umunlad sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kabila ng sunod-sunod na panguhuli ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa mga lumalabag sa EDSA busway, ay nilinaw nito na hindi na bago ang patakaran sa ipinatupad na polisiya. Ayon sa ahensya, nananatili pa rin sa dati ang listahan ng mga otorisadong sasakyan na maaari lamang dumaan dito. Dagdag pa nito, ang sinasagawang panguhuli sa mga lumalabag ay isang paraan para panatilihin ang kaligtasan at maayos na daan para sa mga road user. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas, posibleng makaranas ng malalakas na lindol bukod sa The Big One. Ilang sasakyang nakaparada sa NAIA na tupok ng apoy. PBBM at Amir Tamim lumagda ng kasunduan ukol sa pagtitiyak ng kapakanan ng mga OFW. Pilipinas at Qatar layong paigtingin ang ugnayan sa turismo. VP Sara Duterte ipinahayag na walang kinalaman ang damdamin ni First Lady Marcos sa kanyang mandato. Kauna-unahang Kalabaw Food Festival ipinagdiwang sa Pangasinan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.